Masuyo ang paghalik ni Enzo sa asawa habang nakahiga ito sa couch. Unti-unti niyang ibinababang halik sa leeg ng babae at pinaliliguan niya ng halik. Pati ang punong tenga ng asawa niya. Humahaplos ang kanyang mga palad sa balat ni Alexandra. Sinapo ng kanyang mga kamay ang ulo ng babae, saka muling hinalikan to sa labi. Manatili ka lang sa posisyon mo, akong bahala sa'yo. Bulong ni Enzo dito. At tuluyang inangkin ni Enzo ang asawa ng paulit-ulit. Napagod sa Alexandra ng gabing iyon. Best make love nilang dalawa. Napagod ako? Sabi ni Alexandra sa asawa. Ganito kita papagurin lagi. Natatawa ni Enzo na sabi sa kanya. Sira ka? Baka magtaka ang tatay ko na nangangayayat na ako. Kinurot ni Alexandra to sa tagiliran na siyang ikinatawa nito. Inayos nila ang couch, saka magkasabay na nagbihis at lumabas ng greenhouse na parang walang nangyari. Magkahawa kami silang bumalik sa garden kung saan ipinagpatuloy niyang pagbabasa, habang ang lalaki ay nakahiga at nakaunan sa kanyang mga hita. Wala ka talagang kwentang anak! Lumipad ang palad ng ama sa pisngi ni Bianca. Daddy! Gulat na gulat siyang bumalandra sa sahig. Bakit po? Anong bakit po nagaga ka ha? Ang sabi mo sa amin ikaw nang bahala sa amin ng mami mo. Na iaangat mong negosyo natin. Pero anong nangyari ngayon ha? Lahat na ng arte ginawa mo. Nagpagahasa ka pa nga hindi ba? Naglaslas kang gaga ka. Pero parang hiwalang naman ang ballpen ang ginawa mo. Kung hindi pa ako ang lumaslas ng pulso mo, hindi pa matatahiyan. Ginagawan ko naman po ng paraan ng lahat. Sagot ni Bianca. Alam mo Bianca, sa panahon ngayon, ang kailangan mo'y gumawa ng masama. Dahil kung hindi mo makukuha ang kagustuhan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhan siya sa kanyang ama. Bianca, napakabobo mo bang talaga? Simple lang. Alisin mo sa landas mo sa Alexandra. Paanong alisin po? Patayin mo siya. Hindi ko po kayang pumatay, Daddy. Tutol ni Bianca sa kagustuhan nito. Hindi mo papatayin, ipapapatay mo lang. Sagot ng kanyang ama. Sino pong papatay sa kanya? Bigyan mo ako ng pera, 100,000. Kahit yung matandang hunazan, ipapapatay ko. Nag-isip si Bianca. Total, ayaw naman niya sa lolo ni Enzo dahil ayaw din ito sa kanya. Pwede sigurong iniisip ng ama. Dumukot siya sa bag ng isang bandal na pera na lilibuhin at iniabot sa ama. Ito po. Sigurado po ba yan? Walang sabit? Oo. Pamamatyagan ko muna sila. Saka mas mabuting alam mo kung saan sila pumupunta. At huwag ka na muna masyado magdemand kay Enzo. Mas maganda naman sa Alexandra at mas sariwa sa'yo. Baka kaya libog na libog ang boyfriend mo doon dahil nasasarapan na. Ininsulto pa si Bianca ng tatay niya bago to umalis sa kanyang harapan. Napaupo na lang siya sa sofa. Marahil kung buhay lang ang kuya niya, hindi niya mararanasan ang ganitong klase ng buhay ngayon. Masakit ang mga itong magsalita, lalo na ang kanyang ina na akala mo'y hindi siya tunay na anak ng mga ito. Umakyat na si Bianca sa kwarto. Nadatnan niya ang kanyang ina na hinahalwat ang kanyang gamit. Ma! Saway niya dito. Ano pang ginagawa niyo? Hinahanap ko kung nasaan ang mga alahas. Kailangan ko ng pera para makapagmadyong na ako kasama ng mga amiga ko. Mami, wala na po akong alahas. Pigil ni Bianca sa kamay nito. Namumula ang mata ng ina. Malamang ay nakadrugs na naman to. Mami, please. Huwag ka nga madamot dyan. Sabi na kanyang mami sa kanya. Napakawalang silbi mo talaga. Saka siya sinampal nito. Manhid na ang mukha ni Bianca sa tuwing sasaktan siya ng mga ito. Anong mami please ha? Huwag mo nga ako mamami-mami dyan dahil hindi naman kita anak. Sigaw nito sa kanya. Namatay ang ano ko. Hindi matatanggap ng asawa ko yon. Kaya inampun kita galing sa isang katulong.
Anak ka ng isang muchacha, Bianca? Kaya wag mo akong aartehan ngayon dahil binibihisan at pinapaaral ka namin. Hindi niyo ako anak? Gulat na gulat si Bianca sa ipinagtapat ng ina sa kanya. Oo, akala ko kasi magiging masaya kami. Pero hindi. Malas ka kasi. Malas. Isusumbong kita kay Daddy, Mommy. Banta niya sa ina. Okay lang. Alam niya naman. Saka, alam din na Adrian ng lahat. Baka akala mo hindi namin alam ang ginagawa niyo ng kuya mo. Nakakadiri ka? Sabi ni kuya, siya daw yung ampon. Sabi ni Bianca sa ina. Boba? Kaya nagpagamit ka naman agad. Nasira ang buhay niya dahil sa pagkahumaling niya sa'yo. Lahat ng luho binibigay niya sa'yo. Masyado kang inispoiled. Tapos nung nasira ang buhay mo sa Paris, ginawa ng anak ko ang lahat para sa'yo. Pero ano nangyari? Hindi niya naayos at naibalik ang buhay mo sa dati. Kaya niya pinatay ang sarili niya. Sa palagay mo, gagamitin ka basta ng anak ko kung hindi mo gusto, ha? Tumigil na kayo! Sigaw ni Bianca sa ina. At sinisigawan mo na ako ngayon? Ganun ba, ha? Makapal kang talaga, Bianca? Sinabunutan siya ng nanay niya, saka iwinasiwa sa kwarto. Nadali siya sa gilid ng closet sa kanyang likod. Nasaktan siya sa ginawa nito at muli siyang susuguri ng ina, ngunit nakaiwas siya. Nahagip niya ang unan saka ito hinampas. Natumba ito. Doon niya inapakan ang mga kamay nito saka tinakpan ng unan ang mukha nito. Nagwawala itong maigi, kaya inupuan niya ang unan na nasa mukha ng ina. Pagkalipas ng 15 minuto, sa kanya ito binitawan. Nakanganga ito at nakamulat. Sorry, Mommy. Umiiyak si Bianca na niyakap ang ina. Hindi ko sinasadya. Pero kailangan niyang mag-isip. Hinatak niya ang ina sa kilikili para madala sa kwarto ng mga ito. Hinayaan na lang niya ito sa lapag. Nakita niya doon ang mga iniinom na drugs ng ina. Ikinalat niya to sa kwarto, saka nagmamadali siyang bumalik sa kwarto niya at nilinis ang mga ikinalat ng ina doon. Kailangan walang makuhang ebidensya doon na siya ang may kagagawa ng pagkamatay ng ina. Lahat ng naroroon ay niligpit ni Bianca ng maayos upang hindi malaman na may nangyaring hindi maganda sa kanyang kwarto. Pinilit niyang hindi umiyak, pero hindi niya kaya. Ang sekreto ng buhay niya ay unti-unti nang nabubunyag. Siya pala ang tunay na hindi na anak. Pati relasyon nila ng kuya niya, nabunyag na rin. Alam pala ng mga magulang nila ang tungkol dito. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang maramdaman niya ang mga yabag patungo sa kwarto ng mga magulang. Sa kaniya narinig ang yabag palapit sa kanyang kwarto. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang kanyang daddy na walang mababasa sa mukhang bahid ng kalungkutan. Halika, Bianca, may pupuntahan tayo. Sabi nito. Kinakabahan siyang sumunod sa kanyang ama. Pagpasok niya sa kwarto, nakahiga pa rin ang kanyang ina sa sahig. Ano pong nangyari kay Mommy? Nagkukunwari si Bianca na walang alam. Baka namatay na sa drugs ang punyetang to. Mabuti naman, nanlalalaki naman ang babae na to. Walang kagatol-gatol na sabi ng ama sa kanya. Kumuha ka ng kumot sa closet. Ibalot natin to. Sumunod si Bianca sa daddy niya at kumuha ng kumot. Tinulungan niyang balutin ng ina saka ito binuhat ng ama. Halika na, Bianca. Ibabaon na natin ang mami mo kung saan siya nararapat na nakabaong hukay. Nagmamadali siyang sumunod sa tatay niya. Daddy, baka po may makakita po sa atin. Kaya nga magmadali ka habang tulog pa mga katulong. Tugon ng ama. Dalhin mo ang bag niya, sakang iba niyang gamit. Opo. Nagmamadali niyang kinuha ang gamit ng ina. Malaking tao ang kanyang ama, kaya kayang-kaya nitong buhatin ang mami niya. Ikinarga nila to sa pick-up truck. Nagmamadali naman siyang binuksan ang gate. Pagkalabas ng sasakyan, nagmamadali siyang isara ito. Saka sumama sa ama kung saan pupunta, hindi niya pa alam.
Nakahiga lang si Bianca sa kama. Ilang araw na nakukonsensya siya sa nangyari sa mami niya. Pero hindi niya akalain na may kalaguyo pala to na ipinapatay din ng tatay niya. Doon inilibing ang mami niya kasama ng lalaki nito. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Richmond at hindi niya rin maisipang tawagan sa Enzo. Pakiramdam niya ay nasa paligid niya lang ang mami niya at anumang oras ay sasakalin siya. Hindi siya nakakatulog at nakakakain. Ang mga yabag mula sa labas ang nagpapahumindig ng kanyang nararamdaman. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Madilim dito at tanging liwanag lang ang nagbumula sa ilaw nila sa likod ng liwanag na tumatanglaw sa kanya. May aninong pumasok doon, isinara ang pinto at pakinig din ni Bianca na namaglak ito. Natakot siya. Hinawakan niya na mahigpit ang kumot niya. Naramdaman niyang mula sa ilalim ng kumot, gumapang ang kamay ng taong iyon. Humalimuyak ang amoy ng alak sa kanyang kwarto. Napabalikwas siya ng bangon. Daddy? Tawag niya dito. Nakita niya ang pagngisi ng ama sa kanya. Yes anak, ako nga to ang daddy mo. Pagimasunurin ka kay daddy ha? Nito sa kanya. Ano pong ginagawa niyo dito? Nahintakutan siya sa itsura ng tatay niya. Nalulungkot si daddy. Paligayahin mo naman ako. Ilang araw na ding wala ang mami mo eh. Pwede ba? Hinawakan nito ang balikat niya. Wag po. Tumayo si Bianca saka tumakbo sa pinto. Hindi niya ito mabuksan. Sinundan siya ng daddy niya doon. Saan ka pupunta? Mabubuksan mo ba yan? Pangaasar nito sa kanya. Daddy, wag po. Anak niyo po ako. Umiiyak niyang sabi. Sino may sabing anak kita? Tanong nito sa kanya. Diba inampun ka lang naman ng mami mong malandi? Hinawakan siya ng daddy niya sa bewang. Daddy! Isang sampal ang pinadapo nito sa pisngi nito. Wag nga po sabi. Ayoko po. Sinikmuraan siya nito. Napaluhod si Bianca sa sakit na nararamdaman. Hinawakan siya ng ama sa buhok. Sumunod ka kung ayaw mong masaktan. Binuksan nito ang ilaw ng kanyang kwarto. Yan! Mas maganda ka kung maliwanag. Maghubad ka. Utos nito. Ayoko po. Umiiyak si Bianca na nakaluhod. Hindi naman porke kung kani-kaninong lalaki na siya nakikipag-make love ay kailangan niyang tanggapin ang panggagamit nito. Napakatigas ng ulo mo ha? Hinila siya nito sa buhok saka sinikmuraan ng 2 beses. Hindi na siya makatayo ng mga panahong iyon. Binuhat siya ng ama, saka initsa siya sa kanyang kama. Halos panawan na si Bianca ng ulirat dahil dito. Pinunit nito ang kanyang suot na pantulog at doon inangkin siya ng kinikilalang ama. Dumungaw si Bianca sa pintuan ng kanilang opisina. Hi, I'm back! Sabi nito sabay pasok sa loob. Pasensya na kayo, nagkasakit ako eh. Pero pangako, babangon ako at aayusin ang buhay ko. Napatingin sa Alexandra sa babae na waring hindi makapaniwala. May lagnat ka? Grabe ka naman, Alexandra. Wala naman. Sabi naman ni Enzo, na 3 taon naman ang hihintayin namin bago matapos ang usapan nyo. Napagdesisyonan kong maging mabuti na lang ang loob ng ilang taon, hindi ba? Nasaan ba si Enzo? May meeting siya ngayon. Sagot ni Alexandra saka itinuloy ang ginagawa. May napapansin lang ako. Parang hindi ko nakikitang daddy mo at si Lolo. Tanong nito sa kanya. Balita ko may farm na daw sila sa Baguio. Ang lakas naman ng radar mo. Oo, yun nga yung inaasikaso nila. Sana makapunta tayo dun minsan. Team building ba? Nagulat si Alexandra sa sinabi nito. Sigurado ba siyang si Bianca talaga to? Ano nangyayari sa'yo? Nasapian ka ba? Nilayasan kayo ni Nino? Hays, alam mo Alexandra, iniwan kami ng mami ko.
Sumama na siya sa ibang lalaki. Tapos sabi naman ni Richmond, tutulungan niyang dad ko. So ako, kailangan ko rin ilabas ang in-game ko, diba? Sumama ng mami ko sa kabit niya, kaya matagal akong hindi nakapasok. Tumawag lang ako kay Enzo at nagpaliwanag. Buti nga naunawaan niya ako eh. Ganun ba? Wala siyang ganang sagutin ito. Pero nag-isip siya tungkol sa team building. Parang may point nga ito. O sige, lalabas na ako para makapagtrabaho. Na-miss ko lang pumasok. Sa kapakandeng-kandeng patong lumabas ng opisina nila. Napapailing na lang sa Alexandra dito. Mukhang bisayad na naman. Pero ang best na sinabi nito ay ang team building sa Baguio. Para magandang idea na yon ni Bianca. Pagdating ni Enzo, ay inopen niya agad ito. Maganda nga siguro yun. Sang-ayon ni Enzo. Si Bianca ang nag-open yan sa akin. Si Bianca? Nagulat pa ito. Kailan pa naging concern sa ibang taong babaeng yon? Kaya nga, kahit ako nga nagulat din. Hayaan mo na, baka magbabago na. Sagot ni Enzo sa kanya, sabay hipo sa kanya. Hoy, baka naman may makakita sa atin. Saway na Alexandra dito. Kinindatan siya ng lalaki. Saan mo gusto? Baliw ka? Kinurot ni Alexandra to sa tagiliran. Biglang pumasok si Bianca, natigilan silang dalawa. Ngunit, nabigla sila nang umiti pang babae saka lumapit kay Enzo at humalik. Babe, sabay naman tayong kumain mamaya. Napatingin sa kanya si Enzo. Tinanguan niya na lang to. Sige, isama natin sa Alexandra. Okay lang, para hindi halata na magjowa tayo, diba? Oo nga. Ngumiti ng alangan si Enzo kay Bianca. Hindi ka ba nawiwerdohan kay Bianca? Tanong ni Alexandra kay Enzo pagkaalis ng babae. Hindi naman. Ganyan kasi talaga siya sa akin. Ang nawiwerdohan ako eh, yung mabait siya sa iba. Kaya nga, hindi kaya namatay na siya tapos bumalik ulit? Hindi naman siguro. Baka nais na talaga niya magbago. Sana magbago na nga siya. Nakakalungkot lang na iniwan sila ng mami niya kung kailan matanda na siya. Mahirap mag-judge nang hindi natin alam ang nangyari. Lalakero pa lang mami niya. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ni Richmond. Bagong gupit ito at fresh ang hitsura. Hi guys! Pumasok ito. Hindi na ako kumatok. Sabi naman ni Bianca, narito lang kayong dalawa. Pasok ka? Initian ni Alexandra ito. Ano yung dala mo? May bake bread ulit ang mami ko, kaya dinalahan ko kayo. Inilapag nito sa harapan nila ang dala-dala. Gumawa din siya ng garlic spread. Matagal kang nawala ah? Tanong ni Alexandra dito. Umuwi ako ng Paris. Nangako kasi ako kay Bianca na tutulungan kong bumangon ng dad niya sa negosyo. Kamusta na kayo, Enzo? Okay naman kami. Bakit mo naman naitanong? Napakunot ang noo ng asawa niya. Minsan kasi, tumatawag si Bianca sa akin na iyak ng iyak. Hindi naman niya sabihin kung anong dahilan. Kahapon niya lang sinabi sa akin na iniwan sila ng mami niya. Ang payat din ni Bianca ngayon, hindi ba? Nasabi din niya, baka nga nagkasakit siya nitong nakaraan. Akala ko, kaya hindi siya nakontak sa akin dahil may pinagkakaabalahan siya. May halong lungkot ang tinig ni Enzo. Kinontak lang niya ako kaninang umaga. Niyayayan naman niya ako dito. By the way, kamusta ka na, Enzo? Okay na naman ako. Ito, nagagamot na. Hindi ako pwede sa mga club. Sa mansion kami umuuwi ngayon, request yun ng mami ko. Sagot ng asawa niya dito. Good for you. E di, strict diet ka ngayon? Madalas akong igawa na Alexandra ng garden salad. May garden kami sa likod ng bahay. Medyo malawak yon. May isang pwesto sa palengke na binabagsakan ng mga naaaning gulay doon. Ang mami at daddy ko, yun ang pinagkakaabalahan.
Wow! Ang ganda siguro sa backyard nyo. Kaya pala fresh na fresh ka ngayon. Magaling pala mag-alaga tong sa Alexandria eh. Kinindatan siya ni Richmond. Inirapan niya lang to. Saka itinuloy ang ginagawa. Ni hindi na sa Alexandria nakinig sa mga pinag-uusapan ng dalawang lalaki dahil hindi naman siya makarelate. Tinapos na lang niya ang report na ginagawa para ma-send sa mga investors. Minsan, kapag may tinatapos siyang trabaho, wala siya sa mood makipag-usap sa ibang tao. Nagulat na lang siya nang tapakin siya ni Enzo sa balikat. Napatingin siya sa mga ito. Nakatayo na si Richmond. Si Enzo naman ay may hawak ng coat. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!